Kamakailan lamang ay nagbigay ng matinding pahayag si Dwight Howard laban kay Rob Pelinka, tinatanong kung bakit binuwag agad ang championship team ng Los Angeles Lakers noong 2020. Ngayon naman ay sumunod si Kyle Kuzma sa pagtuligsa kay Pelinka, sinisisi siya sa mabilis na pagbabago ng roster matapos ang kanilang matagumpay na pagkuha ng kampyonato. Ayon kay Kuzma, nakakatiyak siya na kung napanatili lamang nila ang kanilang roster noong sila ay nagkampiyon, malamang ay magiging contender pa rin ang Lakers sa mga susunod na taon. Sinabi pa niya na tila nagpanik ang Lakers sa kanilang desisyon na hindi nila alam ang maaaring mangyari sa hinaharap. Para kay Kuzma, ang desisyon na buwagin ang championship roster ay isang malaking pagkakamali na nagdulot ng pagkabigo sa kanilang posibilidad na manalo ng maraming kampyonato at magtagumpay bilang isang dynasty. Dagdag pa ni Kuzma, sa isang sitwasyon tulad nito, hindi mo talaga masasabi kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa kanyang pananaw, hindi dapat nila binuwag ang championship team dahil ito ay may potensyal na magpatuloy sa tagumpay sa mga susunod na taon. Samantala, pag-usapan naman natin ang posibleng pagbabawas ng Lakers ng kanilang guards sa roster at hindi nila pagawa ng trade at kung mag-all-in nga po kanilang front office sa kalagitnaan ng regular season. Isa na nga sa mga priority nilang gawin ay ang pagkuha kay Jonas Valanciunas mula sa Washington Wizards. As soon na maging available na nga ito sa trade, agad nga po silang gagawa ng move at makikipagnegosasyon dito. At isa sa mga best trade package na mai-offer sa Wizards ay si D'Angelo Russell at isang future first round pick. Subalit posible pa rin naman nga itong magbago at madagdagan since hindi lang naman sila ang nag-iisang team na makikipagagawan kay Valanciunas dahil may ilang team rin naman ang interesado sa kanya. Kailangan nga nilang mas maging competitive kung gusto nilang mauna sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Pero paalala ko lang mga tropa, ang ganitong klaseng move ay gagawin lamang ng Lakers kapag maaga silang mangulilat sa standings ng Western Conference. Sa kabilang banda naman, kung updated nga kayo sa mga nangyayari ngayon sa off-season mga tropa, alam nga ninyo na isa ang Los Angeles Clippers sa mga may pinakamadaming nagawang move dahil simula nang umalis si Paul George at Russell Westbrook ay naging busy nga ang kanilang front office sa pagkuha ng ilang mga key player. Idinaan nga ng Clippers sa dami ng mga nakuha nilang bagong players upang makabawi sila sa pagkawala ng mga superstar. Pero isang malaking katanungan, sapat na nga ba ito para mapalakas ang kanilang lineup ngayon? Well, ayon nga sa isang analyst, hindi katulad last season, mas lumakas nga daw lalo ang depensa ngayon sa dami ng 3-and-D player na ipinalibot kina Kawhi Leonard at James Harden. Anong problema? Isang malaking katunungan kung kakayanin nga ba ng mga bagong players na tapatan ang ginagawang opensa noon ni Paul George. Sa madaling salita, hindi kaya nila tapatan ang ambag ni Paul George sa Clippers at kukulangin pa nga ang Clippers sa pag-i-score, lalo pa at wala nga itong kasiguraduhan kung magiging healthy ang katawan ni Kawhi Leonard next season. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Pakikomento naman sa ating comment section.